Alright mga boss, we are now at our 19,000 kilometers. And kamusta ang ating sasakyan? Ito yung panahon, ito yung mga days na sobrang ulan. Grabe. More than 2 weeks na yung ulan na diretso. So performance ng Chevrolet Captiva 2025 is outstanding. Wala akong ibang naging problem except sa tires. Kasi nga, well, naputasan ako. And nung nagpaayos ako ng gulong, doon ko nakita na kung nasaan yung tire pressure monitoring niya. So nandun siya sa mags sa loob, sa mismong pito nung kung nagpapahangin ka ng gulong. So doon ko lang first nakita yon. Kaya pala sabi ko, ito pala yun. So kailangan tong ingatan kapag nagpapa-vulcanize ka or papaayos mo yung gulong. Yeah. All others, wala akong problema. Engine, wala akong problema. Sobrang responsive. Oo. Hindi po, ang Chevrolet Captiva is not for ill-tempered drivers. Kasi talagang pag inapak mo siya, kahit drive mode pa, hindi ka pa naka-sports, talagang ibibigay niya sa'yo yung overtake na hinihingi mo. Yep. So responsive yung ito, responsive. Okay naman lahat, wala namang problem. Fuel consumption talaga, I would have to say like 12 kilometers per liter. I do away traffic. Yep, hindi talaga ako nagda-traffic kasi nga na-experience ko na yung traffic with this car and hindi siya nakakatuwa. Oo. Kasi nga ang lakas niya sa gas pag nasa traffic. Para siyang SUV. Yun nga lang gasolina gamit mo. Yan. Gasolina gamit mo. Kagaya nito, paangat tayo ngayon. So, mabilis lang yan. Saglit lang siya. Hindi problem yung pag-angat. Ayun. So far wala pa naman problem. Goods pa. Goods. And we are now at our 19,000. So 1,000 kilometers more and magpapa-PMS na tayo. Alright.